evaluate each indefinite. So magkaiba kasi kapag definite sa definite. Kasi nga pag indefinite wala siyang limits. Pero kapag pag definite meron na siyang limits like A to B, mga ganun. So kailangan may evaluate. Pero pag indefinite magka-plus C ka lang. Hindi. So number 1, meron tayo the integral of negative 24 x raised to 5 dx. So ano magiging sagot na ito? Though marami naman may alam na ito actually. Mga batak na rin kayo mga ganito So remember, kapag indefinite walang nakalagay dito yan na number sa labas, dito sa baba at sa taas na ito. So yung ginagawa lang naman sa case na yan is mag-add ka lang ng exponent, then ng 1, then i-divide mo yun kung anong exponent mo. Like yung negative 24x raised to 5 natin, eto magiging negative 24x raised to 6 kasi magka plus 1 ka lang. Then kung ano yung exponent nya, divide mo siya doon, then simplify mo na. Syempre plus yan guys, pero kailangan mo muna ito i-simplify. So yung negative 24 divide 6, that is negative 4 x raised to 6 plus c. So ito yung magiging ano nya, sagot pag ganyan. Dali lang to actually, nag-add lang naman na exponent tapos i-divide then simplify. So number 2, so let's say eto kapag ito naman guys constant, diba? Parang negative 3dx lang siya. Yan. Ano magiging sagot mo dyan? So magdadagdag ka lang ng x, kumbaga. Katulad dito, nag-times ka lang ng x, kaya naging x raised to 6 siya. Kasi x raised to 5 times x, magiging x raised to 6. So kung ganito yung given, kakalabasan na ito is negative 3x. So kung 1 lang exponent niya, pag dinivide mo siya sa 1, magiging negative 3x pa rin. Then magka-plus c ka lang. Kasi indefinite. So yun siya. Gets yun. Gets. Then isa natin. Then sa number 3, constant, pwede kahit anong number ilagay dyan. Pag kasi sa dinerive mo na siya, di ba may mga constant sa derivative? Kasi inverse to guys ng derivative. Di ba sa derivative natin, kunyari may constant ka, ginagawa natin siyang 0. So kahit anong number, basta constant, magiging 0 pag dinerive. So kunyari meron tayong negative 6x dx. Ano magiging sagot? Actually mental kaya to mental. I-mental mo lang. Basta magka times x ka lang lagi, then di-divide mo yung exponent nya. So basically magkakaroon ka dito ng negative 6x. So times x pa, magiging x squared. Then dahil to yung exponent mo, over to mo siya, plus c. Then simplify mo lang. So magkakaroon ka ng, that's correct, negative 3x squared. Ay mali, kasi wala kang plus c. O nga, pag walang plus c yan guys, mali. Hindi, alam naman natin yan. So number 4, pero sa bawal walang plus yan. So integrate lang natin 12x squared dx. Sa mental, madali lang. Ang sagot 10 seconds, kaya mo yung sagutin kahit, diba? Kasi dagdag ka lang ng exponent, divide mo ko ano yung exponent, dagdagan mo ng c, edi yun na yung sagot. So bali magkakaroon ka ng 12x cube, 3 yung exponent mo, divide mo by 3 plus c, then simplify mo. So magiging 4x cube plus c, that's correct. So number 5 na agad. So pag number 5 naman, eto naman, that is negative 24 x raised to 5
minus 10x dx. So ganun pa rin gagawin guys, kumbaga distribute mo siya, basta lahat ng exponent dadagdagan mo siya ng isa, tapos i-divide mo kung ilan yan. So anong sagot dito? Pwede kung gusto mo pag iwaiwalay mo to, pwede rin, pero mentally kaya to actually. So nakadepende pa rin sa'yo kung paano mo siya isa-solve. So basically magkakaroon tayo dito ng negative 24x raised to 6, kasi dadagdagan natin yan, over 6. Then minus yung 10x, dagdagan natin ng isa, magiging squared. Then over 2 mo lang din. Then yung plus natin. Then simplify mo na. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng negative 4 x raised to 6, then minus 5x squared plus c. So ganun siya ginagawa. Pero kung gusto mo pag-iwaiwalayin, pwede yan. Pero mentally kayang-kayang sagutin kasi nag-add lang naman. Then nagbabakos. Ay nag-add tapos nagdi-divide. Then 6. So let's say integral ng negative 9x squared plus 10x dx. So ito, madali lang din guys. So that is negative 3x cube plus 5x squared. That's correct. So bali magkakaroon tayo ng negative 9x cube kasi titigtig lang tayo ng exponent. Then kung ano yung exponent, divide lang natin. Then plus 10x squared, si x lang yun so plus 1 may x squared. Then divide mo by 2 plus c. So magkakaroon ka dyan ng negative 3x cube plus 5x squared plus c. Ano siya kadali. So number 7, paano pa ganito? 4x raised to negative 5 dx. So ano magiging sagot? So ganun pa rin gagawin. So magkakaroon ka dyan ng sagot. Ito na yung sumasagot, si Yato. Ayun, sumagot nga siya. Bawal negative x. Bakit naging negative 6 yung exponent mo kung magdadagdag ka ng 1? Diba? Negative 5 ba plus 1 magiging negative 6. Magiging negative 4 lang siya. So pero wag hindi siya applicable na negative yung exponent kasi minsan hindi tinatanggap. So gagawin mo siyang positive exponent. Anyways, magkakaroon tayo dito ng 4x negative 5 plus 1 magiging 4, diba? Or negative 4. Tama? So dahil negative 4 yung exponent natin, mag-divide din tayo ng negative 4. Then plus c. Then simplify na lang natin. Yung 4 divide negative 4, magiging negative 1 yun, diba? Tapos x raised to negative 4 plus c. Pero minsan hindi tinatanggap yung negative exponent. So ibababa mo yung x natin. So magkakaroon ka ng negative 1 over x raised to 4 then plus c. So ito yung magiging final answer natin. That's yun. Next tayo. Number 8. So ito guys, hindi ito yung mga ibang bits natin kung balak panoorin. So meron tayo negative 2x raised to negative 3 dx. So ano naman magiging sagot? So ganun pa rin yan guys, kailangan positive exponent. Then yun, masosolve na yan kung kaya i-mental. So basically guys, magkakaroon tayo ng negative 2x, then negative 3 plus 1 magiging negative 2 yun. So dahil negative 2 yung exponent natin, i-divide natin by negative 2, then yung plus natin, then simplify na lang. Yung negative divide negative magiging positive, then 2 divide 2 is 1. So bali magkakaroon ka na lang dito ng x raised to negative 2 plus c. So dahil naka-negative exponent to, ibababa natin tong x natin. So para mapunta yun sa baba, mag 1 over x squared ka.
plus c. Kailangan mo ng numerator na 1 para mapunta siya sa denominator, because yun yung ginagamit. So number 9, anti-derivative to guys, kumbaga reciprocal, kapaligiran to ng derivative. So kapag ito ginawa mo tong dinerive mo to, ang kakalabasan itong sa taas. So meron tayong negative 2 x raised to negative 3. Dito naman si Idol Rapi, x raised to negative 5 dx. So same process yan, mentally kaya na yung sagutin. So basically kakalabasan na ito is magiging negative 2 x raised to negative 2, kasi negative 3 plus 1 may negative 2 over negative 2 ulit, then plus 20 x negative 5 plus 1 magiging negative 4 din yung exponent, then plus yung c natin, then simplify na lang natin yan. So basically magkakaroon tayo ng negative divide negative, that is positive. So magkakaroon tayo ng x raised to negative 2. While sa kabila naman, so magkakaroon tayo ng positive divide negative, that is negative. So negative dapat. Then 20 divide 4, nagiging 5. Then x raised to negative 4 plus c. So dahil may mga negative exponent guys, ayusin natin yan. So magkakaroon tayo dito ng 1 over x squared minus etong 5 guys, hindi natin to ibababa kasi yung may negative exponent lang is yung variable x. So bali yung 5 natin sa numerator pa rin, then yung 4 natin nasa baba na kasama yung variable x, pero positive na yun, then plus c. So ganito siya ginagawa. Gets yun? Number 9. Ay, number 9 na pala yan. Number 10 na. Pero I think madali lang. Mental na lang to eh. Kasi nga sabi natin, gets yan. Ano lang, add then, divide, simplify. So negative 4, ito na pala, hindi. Negative 4 x raised to negative 3 minus 20 x raised to negative 5. So parang parehas lang kanina, dx. Ito kasi yung given na sunod. So magkakaroon tayo dito ng negative 4 x raised to negative 2. So kahit bilisan na lang natin to, kayang-kaya natin. X raised to negative 4. Pero yung divide natin, na huwag kalimutan kung ano yung exponent, yun ang di-divide. Then simplify. So negative divide negative magiging positive, then 4 divide 2 is 2, magiging x raised to negative 2. Then negative divide negative is positive, so magiging plus. Then 20 divide 4, that is 5. Then x raised to negative 4 plus c. Then ayusin na lang, magiging 2 over x squared plus 5 over x raised to 4, then plus yung c natin. So yun na, binibasic na lang yun guys. What if ganito na yung given? Number 11. So let's say meron tayong integral ng negative 4 over x cube minus 8 over x raised to 5 dx. So paano mo na yun isa-solve? So pwede mo siya iangat yung itong term na nasa baba, pero magiging negative exponent, tama? So pag i-write natin siya guys, magkakaroon ka ng negative 4 x raised to negative 3, kasi inangat natin yung positive 3, diba? So magiging negative 3 siya. Then minus 8 x raised to negative 5 dx. Then tsaka ka na mag-add, pwede yung ganun. So bali ito, pag in-integrate mo to, magiging negative 4, then x negative 3 plus 1 magiging negative 2, then over negative 2 rin, minus 8 x negative 5 plus 1 magiging negative 4,
then negative 4 then plus c. Then simplify na lang. So magkakaroon tayo ng negative 4 divide negative 2, that is 2, then x raised to negative 2. Negative divide negative is positive, then magiging 8 divide 4 is 2, then x raised to negative 4 plus c. So ngayon may mga negative yung exponents natin, so kailangan natin yung i-rewrite. So magkakaroon tayo ng 2 over x squared plus 2 over x raised to 4, then plus yung c natin. So ito siya, magiging sagot. So syempre dapat marunong ka mag-manipulate ng given. Kung marunong ka mag-negative exponent, edi dapat kaya mo siyang ibalik sa ganong format. Kasi may mga cases na nasa denominator yung variable. Anyways, number 12. Nyari ito, ganon din yung given. Kasi halos parehas lang. So magkakaroon tayo ng 15 over x raised to 4, then plus 8 over x raised to 5 dx. So dahil nasa denominator yung variables natin, gagawin natin siyang negative exponent. So rewrite mo lang siya as 15 x raised to negative 4 plus 8 x raised to negative 5 then dx. Then pwede mo na simplify. So i-integrate. So magkakaroon tayo ng 15x, then yung negative 4 plus 1 magiging negative 3, then negative 3 yung denominator din natin, then plus yung 8, then x negative 5 plus 1 magiging negative 4, then over negative 4, then yung plus c natin. So simplify na lang. So positive divide negative, that is negative, then 15 divide 3, that is 5, then x raised to negative 3, then positive times negative is negative, 8 divide 4 is 2, then x raised to negative 4 plus c. So may negative exponent, ayusin lang. So magiging negative 5 over x cube minus 2 over x raised to 4 plus c. So remember guys, sabi natin hindi kasama ibababa yung 5 kasi yung exponent mo na negative na kay variable x lang. So dapat klaro yung ganun.